para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na mga miyembro, whether indirect or direct members ng PhilHealth. Ang karamihan po kasi yung mga nagme-message sa akin, hindi talaga nila alam, Doc, kung ano yung kanilang karapatan bilang isang PhilHealth member. Para po na ma-educate natin ating manonood, pag ikaw po ba ay PhilHealth member, o bilang isang Pilipino, kasi yun po ay lahat, di ba, based on that batas na ipinasa na bawat mamamayang Pilipino na mahirap ay miyembro ng PhilHealth. Ano po ba dapat ang malaman ng mga Pilipino na karapatan niya bilang isang miyembro ng PhilHealth? Okay, napakagandang tanong. Binalangkas po yung batas na yan in 2005 at ang isa sa gumawa niyan ay si Senator Edgardo Angara, Senator Freddie Webb during the time. So matagal-tagal na po yan at ang ambition niyan ay pagka ikaw na-confine, mabawasan po yung inyong babayaran or out-of-pocket expenditure. So kunyari na-confine ka, let's say for heart attack, ang bill may 1 million, ano ho ba yung case rate? Ang case rate po, ang ibig sabihin niyan, yung po yung exemption or yung malalagak na deduction sa inyo, depende ho sa magnitude ng sakit ninyo. So, ginawa po ang PhilHealth para maibsan po kayo ng inyong gastos. Ang out-of-pocket expenses natin is almost 50%. Kunyari, 1 million, 500,000 ang babayaran mo. So, malaki po yun kasi ang Thailand ay 9% lang ang binabayaran nila. Sa UK, walang binabayaran. Taiwan, walang binabayaran. Tayo ang pangatlo sa pinakamataas na binabayaran pag tayo nako-confine. So, ang PhilHealth in 2012, 60% nun ang out-of-pocket expenses. So, para malagyan ng pondo yan, naisip namin ni na Secretary Ona at ang civil society na itaas ang presyo ng sigarilyo at alak kasi sila ang nagdudulot ng sakit para sa ganun, ma-confine sila, may ibabayad tayo. Pero ang pinanggagalingan ho ng pondo ng Universal Healthcare or PhilHealth ay sa itong bagay na ito, Maharlika. Ang una, direct contributors. Ang ibig sabihin ho nun, bawat empleyado, kayo po ay mandatory, nakakaltasan sa inyong payslip monthly. At sa ngayon, umaabot na sa 6,000 pesos. Tapos yung indirect contributors, ang tawag doon, ay yung mga taong not gainfully employed. Sila po ay senior citizen, number 1. Number 2, kayo po ay mahirap, ayon sa listahan ng DSWD. Number 3, kayo po ay disabled or PWD. So ang tawag sa inyo ay indirect contributors. Ang mangyayari kasi noon, hindi nagbigay ang government ng kanyang counterpart. So ang private sector ngayon, yung mga empleyado, manggagawang Pilipino, tayo po ang mag-shoulder ng expenses na yan para ho dun sa tinatawag dating sustainable health insurance. Ngayon, saan pa tayo kumukuha ng pera? Kasi ang universal healthcare, 3 pong bagay yan. 1, healthcare workers. Okay, sinasweldohan din dapat natin ng healthcare workers. Number 1 tayong exporter ng nurses at doktor sa buong mundo. Naglalayasan ng ating mga doktor dahil mababa ang bayad natin sa kanila. Pangalawa, PhilHealth. So inayos natin ang funding mechanism. At ang pangatlo, na pinangako ni President Bongbong Marcos, magtatayo daw siya ng hospital sa una niyang zona. Pero hanggang ngayon, panaginip pa rin. So dapat 3 component yan. Healthcare worker, funding agency, and then infrastructure. Ngayon, saan pa nanggagaling yung budget? Direct contributors, indirect. Nanggagaling yan sa Kongreso. Kaya nung every year, dapat nagbibigay ang government ng budget at hindi mo isisiro. Kasi ang ambition mo, sa loob ng 10 taon, nung pinirmahan ni President Duterte from 2019 hanggang dapat 2029, ang babayaran na lang ng Pilipino ay 10% na lang pag sa ino-hospital. So naka-5 taon na. Sa ngayon, ang gastos natin ay almost 45% to 50%. So hindi natutupad yun. Ngayon, bibigyan mo siya ng zero budget, lalo mong binabawasan yun at paano mo ma-achieve ang universal healthcare. So yan ay labag, Maharlika, sa batas, universal healthcare, kasi dapat maglaan ka ng pera para doon. Pangatlo, violation niya ng sin tax law kasi automatic dapat magbigay sila ng pera. 80% of the revenues from the BIR collected from tobacco, alcohol, and soda should go to PhilHealth. So saan pupunta yun? Kaya ang nangyari ngayon, kung nabasa nyo na, napagkamalan nila na malaki daw ang reserve funds nila. Reserve funds. Napagkamalan nila na surplus plans yun. Ang ahensya ng PhilHealth or any pre-need agency, kailangan po ng reserve funds at least 2 taon para for contingency measures, para pag nag-expand ka ng budget, ng benefits, doon mo kukunin. At kung may sobra man, hindi mo siya pwedeng ilipat. Kaya nag-file sa Supreme Court
ang maraming tao, Justice Antonio Carpio Morales at na TRO, kasi nilipat ni Secretary Recto, inutusan niya sina Leadership Board, pangunguna ni President Ledesma, na ilipat ang 90 billion sa infrastructure or DPWH, technical malversation yun. So, nabawasan pa lalo ang nangyari. Tapos hindi ka magbibigay ng budget sa ngayon. So they violated three things. One, so it is illegal. Number two, they violated Universal Healthcare Law. They violated the Sin Tax Law. And of course, another violation is that the General Appropriation Act cannot actually change the law kasi Republic Act na yan. So ang any budget proposal, hindi mo pwedeng sirain ang Republic Act. So aside from illegal, unconstitutional, immoral siya. Kasi paano mo matitiis ang mga Pilipino na naghihikahus ngayon kung hindi mo bibigyan ng budget? Kung maharlika ang problema, sabi na, kasalanan ng PhilHealth yan, hindi nila ginagasa sa nakaimbak, sabi ng Senator Greenpo. Ang tanong, bakit ang pinaparusahan ng Senate and Congress ang mga tao for the ineffective leadership and mismanagement of PhilHealth officials? Di dapat ang ginawa ng Senate and Congress is to fire them since they're ineffective and inefficient and they're riddled right now with alleged corruption and mismanagement. So these are the things na gusto kong ipaunawa sa taong bayan. So eventually niyan, Maharlika, mauubos yung reserve funds na yan. At ang baka ang mangyari, dalawa ang posibilidad. Magtampo na ang mga manggagawang Pilipino at hindi magbayad ng premium. Malulugi yan. Pangalawa, kakargahin natin yan. May posibilidad na mag-increase ang premium ng PhilHealth. In-increasean na nga nila noong Enero from 4 to 5%. So mangyari niyan kung walang government counterpart at hindi ibibigay ni BBM. Kasi buti na lang lumabas kahapon at nakarating sa palasyo according to some sources, our open letter. Kasi pagkalabas natin ng letter, dinefend ni President Bongbong Marcos why zero subsidy. And then suddenly yesterday, to the Office of Executive Secretary, pinag-aaralan daw ng Pangulo at hindi sa Friday na ilalabas ang pagpirma at pinatawag daw mga cabinet secretaries para ilaban ito. So, napakinggan at maaring i-recast yung budget na yan at panalangin natin ibalik yung budget para sa health. Yung DepEd binawasan na ng 12 billion. Kawawa naman. Ang CHED binawasan ng 30 billion yung sa education. At ang DPWH na hindi humihingi ng pondo, humingi lang ng 800 billion, in-increase nila ng 300 billion. So 1.1 na kagad ang pera ng DPWH. Akalain mo yun. At dagdag sila ng 26 billion AKAP. Ito daw yung ayuda na sa kulang ang kita. AKAP. 21 billion sa Kongreso at 5 billion sa Senador. So doon pupunta ngayon. So ang mangyayari, ang mga pasyente pupunta ngayon sa mga mayor, kongresista at doon ka magmamalimos ng pera rather than sa PhilHealth ka makikipag-usap, magbabayad na lang PhilHealth to the hospital. Kaya masalimuot ang to kasi nagkalat ngayon ng ayuda, AKAP, tupad at naging patronized politics na at namamalimos ngayon tayong lahat ngayon.